Well, nagsimula ako sa industriya ng broadcasting bilang isang production assistant. Alam nyo, kapag production assistant kayo, magandang pakinggan. Pero ang trabaho ng production assistant, yan ay taga-timpla ng kape, taga-sagot ng telepono. At sa akin, in my case, taga-maneho ako ng mga reporter. Noong 1990, nag-graduate ako sa UP. Ngayon, dahil wala akong trabaho, pagkatapos ng graduation, si Mami Sena ay pinilit ako na maghanap ng trabaho. At yun nga ang una ko naging trabaho, isa ako naging production assistant sa GMA7. Ayun, so mahirap yung trabaho. Siyempre, medyo mahirap tanggapin, no? Dahil ikaw ay nagtapos sa isang prestigyosong paaralan, pero ang trabaho mo ay medyo mabigat, no? Ikaw ay pinagmamaneho, ikaw ay taga-xerox ng mga mga papel, mga dokumento, inuutusan ka bumili ng pagkain. Medyo mahirap pero okay lang sa akin. Hindi ako masyadong naging sensitibo noong mga panahon na yun. Inisip ko lang na gagamitin ko itong experience na ito para balang araw magamit ko sa aking pagiging matagumpay sa profesyong ito. Although hindi ko masyadong sineseryoso ng time na yung trabaho bilang production assistant sa radio at television dahil talagang ambition ko ay maging isang film director. Yun talagang aking long-term goal. Parang stepping stone lang ito, kumbaga. Nagkataon naman na nung isang gabi na naka-duty ako, walang pumasok na reporter. So yung boss ko, sinabi sa akin, ikaw na mag-report. Ikaw na mag-report ng live doon sa pinangyarihan ng nakawan sa isang drugstore. Ayun, no choice sila. Ako yung nag-report. Kinakabahan pa ako noon. Pagkatapos noon, nabigyan ako ng break. Sinabi ng boss ko na, uy, pwede ka naman pala eh. So, minsan-minsan mag-report ka na sa Himpapawid. Pagkatapos noon, nakapag-report na ako paminsan-minsan sa radyo hanggang sa ginawa nila akong radio reporter sa DZBB. At doon na nagsimula yung aking career. Grabe no, interesting na hindi naman alam ng karamihan. Hindi kasi karamihan ang alam ikaw ay sa DCMM, sa Channel 2 nag-umpisa pero hindi alam ng tao na ikaw pala ay dating nakasama na rin sa DCWB or sa GMA7. Hindi, Siyempre, doon ako nagsimula talaga. ito pinag-uusapan na natin ang nagsimula, 'di ba? Magkano ang unang sweldo? Ang unang sweldo, kung di ako nagkakamali, parang 2,000 plus eh. Parang 2,500 yata eh. Kung di ako nagkakamali So, matagal na kasi noon. That was 1991. Oo, parang ganun. Parang So, ganun. Siyempre, but still, no, noong 2,500, medyo may kaliitan yan, no? Di ba? Pamasahe, pagkain. During that time, sa liit ng sweldo, nakakaipon ka na ba, Papo Julius? Hindi. Tinutulungan ako siyempre ng tatay ko, saka ng nanay ko. Ang tatay ko, noong time na yun, hindi pa siya nagre-retire sa kanyang trabaho. So, pinapadala niya ako ng pera para magamit ko sa aking buhay dito sa Maynila. Kasi nasa probinsya siya eh. Nasa Dagupan City sila eh. Tapos mag-isa lang ako dito sa Metro Manila. Hindi ko kakayanin mag-isa yon sa liit ng sweldo. Pero ako kasi, hindi ko iniisip masyado yung sweldo eh. Yung iniisip ko yung experience. Yung karanasan na magagamit mo balang araw. So, paano naman nagkaroon ng big break? Like for example, paano ka naman, let's say, nabigyan na talaga ng mas magandang katayuan, di ba? At saka posisyon at siyempre pagkakakitaan. Bago ako umalis ng GMA7, kinausap ko yung boss ko. Sinabi ko sa kanya na pwede ba akong mag-apply bilang television reporter. Kasi ako, ang tinapos ko, Chinky, ay film and audiovisual. So talagang ang plano ko ay maging film director. Mahilig kasi ako sa mga pelikula eh. Kaya gusto ko maging TV reporter instead of a radio reporter kasi mas visual ako. Magagamit ko yung aking skill para sa pag-direct ng mga footage ng news, tapos i-edit ko pagka magre-report na sa ere. Kaso sabi ng boss ko, hindi ka pa handa. Mag-tiis ka muna sa radio. Kaso nung time niya, kinakausap na ako ng mga taga-Channel 2
Nire-recruit na nila ako. Sinasabi nila na may opening sa ABS-CBN, ba't di ka mag-apply doon as a television reporter? Eh, yun na yung chance ko. May opening eh. So, nag-apply ako sa ABS. And then, doon na. Natanggap na ako bilang police reporter sa TV Patrol. Yun. So, nagko-cover ako ng mga crime stories sa madaling araw. Yun ang una kong trabaho. Eh, kaso nga, dahil nagkaroon sila ng survey doon, sinurvey nila kung sino yung mga pinaka-popular na mga reporter ng mga panahong yun, awa ng Diyos, number 1 tayo, Chinky. Wow. Kaya pagkatapos nun, medyo nagbago na yung takbo ng career ko, mas binibigyan na nila ako ng break. Nakapag-absent, for example, si Noli De Castro sa TV Patrol. Kasi 4 sila noon eh. Si Mel Chanco, si Noli, si Kakiko Evangelista, the late Kakiko, at si Angelic Lazo na pinalitan ni Tintin. So, pag may absent doon sa dalawang anchor na yon, ako yung pinapalit. Wow. Oo. Doon na nagsimula yung break kasi lumalabas na ako sa primetime newscast as a reliever. Yun.